Narinig niyo na ba ang isang kwento tungkol sa isang puno na namumunga ng diamante, mamahaling bato at ginto? Kung hindi niyo pa narinig ang kwentong ito, patapusin niyo hanggang dulo. At kung mahilig ka sa mga ganitong content, please pa-subscribe naman po sa aking channel. Maraming salamat po. At simulan natin ang ating kwento. Noong unang panahon, sa isang malayong baryo na napapaligiran ng bundok at makapal na kagubatan, may isang mahiwagang puno na sinasabing namumunga daw ng diamante, ginto at mamahaling bato. Ang punong iyon ay tinatawag ng mga taong puno ng kayamanan. Sa baryong iyon nakatira ang isang mahirap ngunit mabait na binata na nagngangalang Amer. Araw-araw siyang nagsisibak ng kahoy sa kagubatan upang may ibinta at may pambili ng pagkain. Kahit mahirap ang buhay, hindi siya kailanman nagisakim. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa kagubatan, may narinig siyang mahinang iyak. Talong rin maka. Lumapit si Amer at nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng isang matandang puno. Gutom at pagod ang matanda. Lola, sandali lang po. Kukunin ko na po yung pagkain. Ito po, sa inyo po ito yung last na tinapay. Bibigay ko na lang po sa inyo. Ito meron na rin pong tubig. Sa inyo na rin ko. Napakabait mong bata ka. Hindi ka sakim anak. Bibigyan kita ng biyaya. Pero tandaan mo, ang kasakiman ay may kapalit na kapahamakan. Pagkatapos sabihin yun ng matanda, biglang naglaho ang matanda na parang usok. Kinabukasan, bumalik si Amer sa lugar na iyon. Ngunit laking gulat niya sa kanyang nakita. Ang dating ordinaryong puno ay naging isang napakagandang puno. Ang dahon nito ay kumikislap. Ang mga bunga nito ay diamante, ginto, ruby at esmeralda. Hindi makapaniwala si Amer. Kumuha siya ng isang maliit na diamante at agad itong umumi. Dahil doon, nakabili siya ng pagkain at naitulong sa kanyang pamilya at sa ilang kapitbahay. Ngunit hindi nagtagal, kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa pulong diamante. Dumating ang mga sakim na tao. Isang gabi, may mayamang mga ngalakal na nagngangalang Don Salvero ang dumating kasama ang maraming tauhan. Putulin ang kuno, lahat ng bunga ay sa akin. Sinimulang akitin at putulin ang mga bunga. Habang kinukuha nila ang mga diamante, biglang dumilim ang langit. Umihit ng malakas na hangin. Ang mga bunga ng kuno ay nagsimulang kumislap ng nakakasilaw. Biglang nabitap ang lupa sa kanilang kinatatayuan. Ang mga sanga ng kuno ay gumalaw na parang buhay at binalot ang mga sakim na tao. Ang ilan ay natakot at tumakbo, ngunit ang ilan ay naipit sa ugat ng puno. Pagdating ni Amer, nakita niya ang kaguluhan. Ngunit nang lumapit si Amer, ang mga bunga ng puno ay naging ordinaryong bato. Wala ng diamante, wala ng ginto, wala ng mamahaling bato. Mula noon, ang punong iyon ay hindi na muling namunga ng diamante. Ngunit ayon sa matatanda sa baryo, kapag may taong tunay na mabait at hindi sakim, minsan ay makikita ang isang kumikislap na bunga sa punong iyon sa gitna ng gabi. At iyon ang alamat ng punong namumunga ng diamante.